Hello sa lahat, ako si Eduardo Mendoza, at ngayon, tatalakayin natin ang paksang, ang sikreto ngan, 10 pakaing lihim na nagpapatunaw ng taba. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Isa sa mga pinakamalaking tanong sa pagsisimula ng intermittent fasting, IF ay hindi kung paano mag-fasting, kundi kung ano ang dapat kainin sa oras ng pagkain o eating window. Ito ay isang napakahalagang tanong dahil ang iyong kinakain sa loob ng eating window ang magtatakda ng 80% ng iyong tagumpay. Ang pagkain ng maling pagkain ay hindi lang magpaparamdam sa iyong gutom at pagod sa oras ng fasting, kundi maaari rin nitong bawasan ang mga magagandang benepisyo ng IF. Sa kabilang banda, ang pagpiling tamang pagkain ay gagawin ang iyong katawan na isang mahusay na fat-burning machine na magpapanatili sa iyong busog at punong enerhiya. Ngayon, ating tuklasin ang top 10 na golden foods na popular at makakatulong sa iyong magsunong taba at manatiling busog. Kasama ang isang detalyadong 7 araw na meal plan na napakadaling gawin, lalo na para sa mga nais magbawas ng timbang. Unang bahagi, ang gintong panuntunan sa pagpili ng pagkain para sa IF. Bago tayo pumunta sa listahan, tandaan natin ang pangunahing formula sa pagbuo ng isang perpektong pagkain sa iyong eating window. Ang isang ideal na pagkain ay nangangailangan ng kombinasyon ng 3 elemento na parang isang matatak na tripod. 1. Unahin ang protina. Ito ang pinakamahalagang salik upang malabanan ang gutom sa panahon ng fasting. Ang protina ay hindi lang nangangailangan ng mas maraming oras at enerhiya para matunaw, na tumutulong sa iyong manatiling busog at magpataas ng metabolismo, kundi ito rin ang mahalagang materyales para sa pagbuo at pagprotektang kalamnan. Ang pagpapanatiling ng kalamnan ay napakahalaga upang mapanatiling mataas ang iyong metabolismo. Kapag nahahanda ng pagkain, laging tanungin ang sarili, ano ang aking pangunahing pagkaing mayaman sa protina ngayon? 2. Makipagkaibigan sa fiber. Ang fiber, lalo na ang soluble fiber mula sa mga gulay at prutas, ay gumagana na parang isang net sa iyong tiyan. Pinapabagal nito ang panunaw na nagiging sanhing dahan-dahang paglabas ng pagkain at enerhiya sa dugo. Nakakatulong ito na maiwasan ang biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar, na pangunahing sanhi ng pagkapagod at paghahanap ng merienda pagkatapos kumain. Sikaping punuin ng hindi bababa sa kalahati ng iyong plato ng mga berdeng gulay. Ang pagsisimula ng pagkain sa isang plato ng nilagang gulay o isang mangkok ng sinabawang gulay ay isang napakatalinong stratehiya. 3. Huwag matakot sa healthy fats. Maraming nagbabawas ng timbang ang may takot sa taba. Ngunit ang healthy fats ay isang mahusay na kasama. Halos hindi nito pinapataas ang insulin. Nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya para sa katawan at utak. Tumutulong na balansehin ang mga hormone at nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan at pagkabusog pagkatapos kumain. Idagdag ang healthy fats mula sa mga natural na pinagkukunan tulad ng kalahating avocado, isang maliit na dakot ng mani, o mula sa mga matatabang isda at olive oil sa iyong mga pagkain. Kapag binuo mo ang iyong pagkain sa matatag na tripod na ito, protina para sa pagkabusog, fiber para sa matatag na enerhiya, at healthy fats para sa kasiyahan, lumilihak kang ang isang matibay na depensa laban sa gutom. Hindi lang nito ginagawang mas madali ang pag-fasting, kundi ino-optimize din nito ang prosesong pagsunong tabang iyong katawan. Ikalawang bahagi, top 10 golden allies na tumutulong magsunok ng taba at magpabusog. Narito ang listahan ng 10 grupo ng pagkain na nakaayos ayon sa kasikatan at potensyal na bisa, na pamilyar at madaling hanapin para sa mga Pilipino. Itlog, no manok, pugo, pelut. Ang itlog
ay isa sa mga pinakakumpleto at abot kayang pagkain. Nagbibigay itong kumpletong protina na may siyam na mahahalagang amino acids na tumutulong sa pagbuong kalamnan, kasama ang healthy fats at maraming mahahalagang bitamina sa pulaang itlog na tumutulong sa iyong manatiling puso at may meditate na enerhiya. Mga pamilyar na pagpipilian. Itlog ng manok. Ito ang pinakapopular, balanse, at madaling ihanda sa araw-araw. Itlog nukpugo. Malit at madalas gamitin sa mga ulam tulad kwek-kwek o isama sa adobo. Ang ilang piraso ng nilagang itlog ng pugo ay isang maganda at madaling merienda. Balut. Isang natatanging superfood sa Pilipinas. Sobrang yaman sa nutrisyon, protina, at mineral tulad ng iron, gayunpaman. Dahil sa mataas na antas ng nutrisyon at kolesterol, dapat itong kainin ng katamtaman. Halimbawa, 1 hanggang 2 piraso bawat kainan at hindi masyadong madalas. Tip. Laging mahanda ng ilang nilagang itlog, manok o pugo sa iyong ref. Sila ang perpektong savior para sa merienda o kapag kailangan mo nga mabilis na protina para sa iyong salad. Ang maulam tulad ng tortang itlog na may kaunting mantika, steamed egg, o adobong itlog ay magagandang paraan din para magdagdag protina sa iyong pangunahing pagkain. D. Manok. Lalo na ang pitsong manok. Ang manok, lalo na ang bahaging ang pitso, ay matagal nang itinuturing na kaibigan na mga nag-ehersisyo at nagbabawas ng timbang at may magandang dahilan. Kuwas ay matagal nang itinuturing mataas na kalidad ng lean protein. Ito ay pangunahing pinakukunan ng protina na mababa sa taba na nagbibigay ng purong materyales para sa pagbuo at pagprotekta ng iyong kalamnan habang nagbabawas ng taba. Nagpapatagal ng kabusugan. Ang protina sa manok ay tumutulong sa iyong makaramdam ng busog at kontento. Nalubos na nagbabawas sa pagnanais na magmerienda. Nagpapataas ng metabolismo. Mas maraming enerhiya ang ginugugol ng katawan para tunawin ang protina kumpara sa carbs o taba. Thermic effect of food. Ito ay hindi direktang sumusuporta sa iyong proseso ng pagsunog ng kalorie. Mga tips sa pagluto. Paano maglagang ng pitso ng manok na hindi tuyot? Huwag itong pakuluan ng masyadong matagal. Pakuluan ang manok sa lukang 10 hanggang 15 minuto. Pagkatapos, patayin ang apoy, takpan ang kaldero, at hayaan itong nakababat sa mainit na tubig ng 1 pang 15 minuto. Ang manok ay maluluto ng tama. Mananatiling malambot, makatas, at mapapanatili ang natural na tamis nito. Maglagaw mag-steam ng maraming pitsong manok sa simulang linggo. Himayin ito at ilagay sa isang lalagyan sa ref para magamit sa iba't ibang ulam. Chicken ensalada. Paghaluin ang hinimay na manok na may sibuyas, kamatis, pipino, at isang light vinaigrette. Tinolang manok. Isang mainit na sabaw na punong sustansya. Chicken sotanghon. Magluto ng simplang sabaw. Ilagay ang sotanghon at hinimay na manok para sa isang mabilis at kumpletong pagkain. 3. Mangga, lamang lupa. Rich in resistant starch and fiber. Para sa maraming Pilipino, ang pag-alis ng kanin ay napakahirap. Ang matalinong solusyon ay hindi ang pag-alis nito, kundi ang pagpili ng mas mahusay na uri ng carbohydrates. Ang malamang lupa tulad ng kamote, gabi, at ube ang sagot. Naglalaman ang maito ng complex carbohydrates na dahan-dahang natutunaw na nagbibigay ng unti-unti at matatak na enerhiya. Ito ay tumutulong sa iyong manatiling busog at maiwasan ang biglang gutom o pagkaubos ng enerhiya. Kumpara sa pagkain ng puting kanin, ang pinakamagandang nangyayari ay kapag niluto mo ang ito at pinalamig. Isang bahagi ng starch ay nagiging resistant starch. Ang uringan starch na ito ay hindi natutunaw sa small intestine, kaya hindi ito gaanong nagpapataas ang blood sugar. Sa halip,
dumidiretso ito sa large intestine at nagiging pagkain para sa mabuting bakterya. Ito ay hindi lamang nagpapalusok sa iyong digestive system kundi nakakatulong din sa pagbawas ng pamamaga at pagpapabuti ng mood. Mga tips o paggamit. Ang isang inihaw o nilagang kamote kasama ng nilagang itlog o inihaw na manok ay sapat na para sa isang nakakabusog at kumpletong pagkain. Gamitin sa masabaw tulad ng sinigang o nilaga. Nakdaragdag ito natural na tamis at nakbibigay ng good carbs para hindi mo na kailanganin ng maraming kanin. 4. Baka, beef. Kapag nakakaramdam kang pagod at kawalan ng lakas sa iyong pagbabawas ng timbang, ang baka ay maaring maging isang natural at epektibong pampalakas. Hindi lamang ito nagbibigay ng mataas na kalidad na protina para sa pagbuo ng kalamnan, kundi isa rin ito sa pinakamayamang pinakukunan ng iron at vitamin B12. Ang iron ay mahalaga sa paggawa ng hemoglobin na nagdadala ng oksigen sa dugo. Ang kakulangan sa iron ay nagdudulot ng pagkapagod, pamumutla, at pagkahapo. Ang vitamin B12 naman ay kailangan para sa nerve function at production ng enerhiya. Unahin ang mga lean cuts tulad ng sirloin o tenderloin dahil mas kaunti ang taba nito. Mga mungkahing ulam, beef steak Tagalog. Igisa ang maninipis na hiwang baka na may sibuyas at toyo. Nilagang baka, isang masustansyang sabaw na may repolyo, patatas, at pechay. Beef salpikaw. Igisa ang baka sa bawang at olive oil. Bulalo modified. Masiyahan sa isang mangkok na bulalo na may maraming karne at gulay. Ngunit bawasan ang kanin. Tandaan, bagaman masustansya, ayon sa pangkalahatang rekomendasyon sa kalusugan, kumain lamang ng pulang karne maisa hanggang 2 beses sa isang linggo para sa isang balanse at iba't ibang dieta. 5. Mga matatabang isda. Marami ang nag-alala sa matatabang isda dahil sa takot na tumaba. Ngunit ito ang uri ng taba na kailangan at gustong-gusto nga ating katawan. Ang mga isda tulad ng bangus, tuna, tulingan, galunggong, salmon, at sardinas ay mayaman sa protina at lalo na sa omega 3 fatty acids. Ang omega 3 ay isang malakas na panlaban sa pamamaga. Hindi lang ito nakakatulong sa pananakit ng kasukasuan, kundi mahalaga rin ito para sa kalusugan ng utak, pagpapabuti ng memorya at konsentrasyon, pagbawas ng masamang kolesterol, at pagpapanatiling malusog ng balat. Sikaping isama ang matatabang isda sa iyong menu ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Mga mungkahing ulam, paksiw na isda. Isang simpleng paraan ng pagluto na nagpapanatili ng sustansya. Sinigang na bangus. Isang tradisyonal na sabaw na may protina mula sa isda at fiber mula sa mga gulay tulad ng kangkong at labanos. Inihaw na tuna. Simple, masarap, at malusog. Ginataang tulingan. Isang masarap na ulam na niluto sa gata ng niyog. Madahong berdeng gulay. Ito ang grupo ng pagkain na lagi kong idinidiin na dapat isama sa bawat pangunahing pagkain. Hindi maaring balewalain ang kahalagahan nito, nakakabusog, napakababa sa kalori. Ang magulay tulad ng kangkong, pechay, malunggay, broccoli, repolyo, at spinach ay naglalaman ng maraming fiber at tubig na epektibong pumupuno sa tiyan. Nagpapadala ito ng signal sa utak na busog ka na tumutulong sa iyong kontrolin ang dami ng iyong kinakain. Mayaman ang mga ito sa magnesium, potassium, vitamin K, folate, at napakaraming antioxidants na lumalaban sa pagtanda. Ang pagkain ng gulay ay parang paglalagay ng isang malaking unan sa iyong tiyan. Malaki ang espasyong kinukuha nito kaya nabubusog ka, ngunit halos walang kalori. Manya. Tips sa paggamit. Ugaliing magsimula sa isang malaking platong ng nilagang gulay o ensalada. Ito ang pinakasimple at epektibong paraan upang kontrolin ang gutom.
nilaga, steamed, kangkong, pechay, o broccoli na isasawso sa toyomansi. Sabaw. Halos lahat ng tradisyonal na sabaw ng Pilipino ay may kasamang gulay. Ang isang mangkok ng tinolang manok na may malunggay o sinigang ay magagandang pagpipilian. Gisa na may kaunting mantika. Kapag nagigisa, sundin ang patakarang mas maraming gulay, mas kaunting karne. Halimbawa, sa ginisang baboy, dapat ay mas marami ang gulay kaysa sa karne. Baitsi, avocado. Avocado. Ang avocado ay karapat-dapat sa titulong superfood. Karamihan sa taba nito ay monounsaturated fat. Isang uring taba na napakabuti para sa puso. Mas mahalaga, ang taba na ito ay dahan-dahang natutunaw na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagkabusog sa loob ng maraming oras ng halos hindi nagpapataas ng insulin. Mayaman din ito sa fiber na nagpapabagal sa panunaw at nagpapatatak ng blood sugar. Ang potassium nito ay mas mataas pa kaysa sa saging. Ang pagkain ng avocado ay parang paglalagay ng isang mabagal na nasusuno na gasolina sa iyong katawan. Hindi ito biglang lumiliyap at nawawala tulad ng asukal, kundi dahan-dahan at tuloy-tuloy na nasusunok sa loob ng maraming oras na tumutulong sa iyong mapanatili ang enerhiya. Mga tips sa paggamit. Side dish. Kalahating avocado kasama ng iyong tanghalian o hapunan ay makatulong na maiwasan ang pagnanais na magmerienda. Salad. Ang iyong paboritong chicken salad ay magiging mas masarap at masustansya kung may hiwa nga avocado. Smoothie. Sa halip na ihalo sa condensed milk at asukal, subukang i-blend ang avocado sa unsweetened yogurt o almond milk. Makakaroon kang isang creamy at nakakabusok na smoothie. 8. Saging. Maraming nagbabawas ng timbang ang umiwas sa saging dahil sa pag-aakalang mataas ito sa asukal. Ngunit kapag pinili at ginamit ng tama, ang saging ay isang mahusay na kakampi. Ang saging ay nagbibigay natural na carbohydrates para sa mabilis na enerhiya, perpekto bago o pagkatapos mag-ehersisyo. Ang sikreto ay nasa mga saging na sakto lang sa hinog o medyo berde pa. Naglalaman ang maitoeng mataas na antas ng resistant starch. Isang uring ang carb na gumagana tulad ng fiber. Hindi ito nagpapataas ng blood sugar at nagpapakain sa mabubuting bakterya sa bituka. Mayaman ito sa potassium, isang mahalagang electrolyte. Mga tips sa paggamit. Piliin ang mahazaging na sakto lang sa hinog, maaring may kaunting berde pa sa dulo para makakuha ng mas maraming resistant starch. Iwasan ang sobrang hinog na saging na may maraming itim na tuldok dahil karamihan sa starch nito ay naging asukal na. Isang saging ay perpektong merienda, lalo na 30 minuto pagkatapos mag-ehersisyo. Tandaan, bagaman mabuti, ang saging ay mayroon pa ring calories at carbs. Kumain ng katamtaman. Isa hanggang 2 saging sa isang araw ay sapat na. 9. Kabute, mushroom. Ang kabute ay isang masustansyang pagkain na madalas napapabayaan. Hindi ito gulay, hindi rin karne, ngunit taglay nito ang pinakamagagandang katangian ng pareho. Mayaman sa nutrisyon, mababa sa calorie. Ang makabute oyster, shiitake butan, ay napakababa sa calorie ngunit mayaman sa fiber, B vitamins, at minerals. Nagbibigay ito ng plant-based protein na nakakabusog, natatanging lasang umami. Ang espesyal sa kabute ay ang natural na lasang malinamnam o umami. Dahil dito, ang iyong mga pagkain, lalo na ang mga vegetarian na ulam, ay nagiging mas masarap at kasiyasiya. Mga tips sa paggamit. Sa masabaw. Ang isang mangkong sinabawang kabute ay nakakabusok na may napakababang kalori. Sa mga gisa, adobo, ang adobong kabute o ginisang kabute ay napakasarap na pangunahing ulam. Pamalit sa karne, subukang hiwain ng makapalang oyster mushroom at ay prito ng bahagya. Ang tekstur nito ay parang karne. 10. Manga produktong galing sa soya, lalo na ang tokwa, tofu.
Mula sa puting tokwa hanggang sa mainit na taho sa umaga, ang soya ay isang mahalagang bahagi ng lutuing Pilipino at isang tunay na superfood. Ang tokwa ay nagbibigay ng kumpletong protina na may lahat ng mahahalagang amino acids, isang mahusay na alternatibo sa karne. Kung ikukumpara sa maraming hayop na pinakukunan ng protina, mas mababa ang calorie at saturated fat ng tokwa. Marami ang nag-alala sa epekto ng soya sa mga hormone. Gayunpaman, ipinakita ng malalaking pag-aral na ang pagkonsumo ng soya ng katamtaman sa isang balanseng dieta ay ligtas at kapaki-pakinabang para sa karamihan, kabilang na ang mga lalaki. Mga tips o paggamit. Pritong tokwa. Isawso sa suka na may bawang at sili. Tokwat baboy. Gamitin ang lian na bahagi ng baboy at bawasan ng mantika. Ginisang tokwa. Isama-sama gulay tulad ng pechay o kangkong. Adobong tokwa. Isang masarap at plant-based na bersyon ng paboritong ulam. Ikatlong bahagi. Halimbawang 7. Araw na menu. Madali at iba-iba. Narito ang isang mungkahing menu para sa mga sumusunod sa EF 16,8. Eating window mula 12:00 PM hanggang 8:00 PM. Lunes. Simula nung linggo. Unang kain, 12:00 PM. 2-3. Pirasong tortang itlog. Isang maliit na ensaladang pipino at kamatis. 1 tasang kanin. Merienda 3. 0 PM. Bir saging. Bir saging. Huling kain. 7 gram. 200 gram. Inihaw na pitso ng manok. 1 platong nilagang pechay. Martes. Ulam na ista. Unang kain 12:00 PM. Tirang inihaw na manok mula kagabi. Hinimay at ginawang chicken salad. Merienda 3:00 PM. 1 maliit na nilagang kamote. Huling kain. 7:00 PM. Isang serving sinigang na bangus. Maraming gulay. Kalahating tasang kanin. Miyerkules. Pork BBQ Day. Unang kain. 12:00 PM. Tirang sinigang na bangus mula kagabi. Merienda 3:00 PM. 1 nilagang itlog. Huling kain. 7:00 PM. 1,2 stick ng pork BBQ pilin. Ang walang taba. Maraming atsara. At side salad. Bawasan ang kanin. Huwebes, beef nilaga. Unang kain. 12:00 PM. 200 gram. Nilagang. Baka kumuha ng maraming sabaw at gulay. Merienda. 3:00 PM. Kalahating avocado. Huling kain. 7:00 PM. Tirang nilagang baka. Biyernes. Araw gulay. Unang kain. 12,2 pirasong. Adobong tokwa. Isang platong ginisang kangkong. Merienda 3 de la tarde. 1 mansanas. Huling kain. 7 PM. Mushroom salpikaw na may maraming bawang ay serve kasama ng steamed broccoli. Sabado. Araw pakikisama. Unang kain. 12:00 PM. Isang mangkok ng beef mami. Humiling ng maraming karne at gulay at kalahating noodles lang. Merienda 3:00 PM. Isang tasangan sweetened yogurt. Huling kain. 7:00 PM. Cheat meal. Kasama ang pamilya. Unahin ang mainihaw na pagkain o hotpot kung saan makakapili ka ng lean protein at maraming gulay. Linggo. Paghahanda para sa susunod na linggo. Unang kain, 12:00 PM. Tinolang manok, 1 tasang kanin. Merienda 3, 0 PM. Bir saging. Huling kain. 7. Kumain ng isang bahagi ng iyong inihanda para sa susunod na linggo. Hal, inihaw na isda,
nilagang manok. Ang natira ay itabi sa ref. Minamahal na mga kaibigan, ang tagumpay sa intermittent fasting ay hindi na mumula sa pagtitiis ng gutom, kundi sa pag-aalaga sa iyong katawan gamit ang nga tamang pagkain sa lupengay. Iyong eating window sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng mga pagkain nakakabusok, nakakatulong magsunong taba at mayaman sa nutrisyon. Makikita mo na ang iyong paglalakbay sa if ay magiging mas magaan, epektibo at pangmatagalan. Salamat sa inyong panonood. Naway magkaroon kayo ng masasarap na pagkain at makamit ang inyong mga layunin sa kalusugan.